Kapag sweldo, ang saya natin. Pero pagkalipas lang ng ilang araw, petsa de peligro na naman. Recently, may nag-message sa akin sa Facebook page si Ana, isa sa mga subscribers natin. Sabi niya, Miss Janice, lagi akong kapos kahit may sweldo. May anak na ako, may mga bayarin at hirap na hirap pa rin akong pagkasyahin ang pera namin. Paano ko ba mababudget ng maayos? Today, tutulungan natin si Ana. Gamit ang Best Budgeting System o BEST, iaayos natin ang budget nila para hindi siya laging kapos at may ipon pa rin kahit papano. At kung gusto mong subukan ng method na to, meron akong free budget template na ipamimigay sa dulo ng video or pwede mo rin i-consider aking premium budget templates. Una sa lahat, kilalanin muna natin si Ana. Isa siyang 30 years old, full-time employee sa isang corporate job. Ang sweldo niya ay 35,000 per month. May asawa at isang anak na 5 years old, may apartment rent, utilities at daily expenses. Gusto niyang mag-ipon pero di makapagsimula dahil kulang ang budget. Sounds familiar? Maraming Pinoy employees ang nasa ganitong sitwasyon. Pero don't worry, aayusin natin yan. Sa ating best budgeting system, uunahin nating alamin ano ba yung mga pinagkakagastosan natin, particularly yung ating bills and basics. So ano ba yung mga expenses nila Ana? Rent na 10,000, food and groceries 16,000, utilities 5,000, transpo 4,000, subscription 500, and self-care na umaabot ng 2,000 pesos. Dito pa lang 75% na ng kanilang income kasi later I'll show you kung magkano ba yung kinikita nila pero 75% na ito ng kanilang total income. After ng bills and expenses, ang next naman is yung extra expenses. So ano-ano ba yung mga pagkakagastosan or pwedeng paglaanan ngayong February? Anong meron ngayong February? Meron bang may birthday sa inyo or sa kapamilya nyo? At syempre, Valentine's. Malamang magse-celebrate kayo or lalabas kayo or you might want to give something for your wife or husband or to your family. So sila Ana, gusto nilang magkaroon ng family bonding sa Valentine's. So naglaan sila ng 2,000 pesos para dyan. Nagtabi rin sila ng 3,000 pesos pandagdag sa kanilang kailangang bayarang insurance next month para hindi na masyadong mabigat. And then, meron silang aatinan na birthday party at naglaan sila ng 1,000 pesos pang regalo or pambili ng cake. So, bills and basics, okay na. Then, extra expenses, next naman is yung savings. So, magtatabi siya ng 3,000 pesos. Actually, hindi siya nakakapag-save. So, itatry niya this month na mag-ipon kahit 3,000 pesos lang panimula sa kanyang emergency fund. Gusto niya ring magbigay ng offering sa church na 2,000 pesos. She doesn't do this all the time, pero ngayon gusto niyang mag-offer, magbigay ng 2,000 pesos para sa church. Naglaan din siya ng 1,500 para sa miscellaneous expenses. Para kung sakaling magkulang sa food and groceries or sa alinman sa kanyang mga bills and expenses or extra expenses, meron siyang pandagdag kahit papano. So, ang naging total nito is 50,000. Why? Kasi ang inaasahan nila income, which is the step 4 in our best budgeting system, diba? Total income and tweaks. Ang inaasahan kasi nila is 50,000. 35,000 ang sweldo ni Ana at yung husband niya naman ay magko-contribute ng 15,000 pesos. So total household income nila for the month of February is 50,000 pesos. Now, pwede pa ba itong i-tweak? Of course, pwedeng-pwede. So, saan ba sila pwedeng magtipid? Kung gusto nilang mas taasan pa yung kanilang savings, pwede nilang tingnan ang kanilang expenses, lalo na yung variable expenses para sa mga pwede pa nilang bawasan. Halimbawa, dito sa self-care, kung hindi naman kailangang ubusin yung 2,000, halimbawa 1,000 pesos lang pwede na, o pwede niyang idagdag dito sa savings para maging 4,000. Ano pa? Subscription, 500 para daw sa Netflix and Spotify. Okay, sige, okay lang yan. Pero kung hindi naman kailangan, pwedeng makishare ka na lang din sa iba. And for transpo, kung makakatipid ng kaunti, ilagay sa savings, idagdag sa savings. Buti nga wala silang loans so far. Or kung meron man, hindi pa nila dito nilagay, hindi pa nila pinaglalaanan. Pero kung meron silang loans o kahit anong utang, dapat meron ditong nakalagay for payment. Kasi kapag hindi natin binabayaran, lalo lang yan lalaki. Sa utilities, hindi pa man nila natatanggap yung kanilang bills, hopefully mas mababa. So anything in excess or kung mas maliit man yung kanilang bill o anything na sobra, ilagay sa savings para madagdagan. Food and groceries, pwede nyung tingnan ano-ano ba yung mga binibili nyo sa groceries. Baka meron doon items na hindi naman talaga kailangan o pwedeng bawasan. Anything na extra na pwedeng itagdag sa savings ay gawin natin para madagdagan yung ating savings.
At yung miscellaneous naman, kung hindi ito magagamit, mas maigi rin na ilagay na lang ito sa savings, lalong-lalo na sa emergency fund. Hinuli ko talaga yung total income and tweaks para pwede nating i-adjust. So kung kulang na kulang talaga yung income sa dami ng gastusin, sa dami ng expenses, like I said in my previous video, dito natin iisipin ano ba yung pwede natin gawin para madagdagan yung ating income. We can reduce or cut down our expenses, pero magkano lang yun, di ba? Limited lang ang kayang magawa nun sa ating budget. Pero ang pwede natin gawin is hanap tayo ng ibang paraan to earn additional income para madagdagan to, para magkasya at para sumobra pa, di ba? The more the better. Kasi madadagdagan yung ating savings, mas marami tayong ilalaan sa ibang bagay. And here are some tips for Ana para mas lalo pa nilang maayos ang kanilang budget. Unang-una, mag-set ng auto-pay sa bills para hindi malate sa bayad at maiwasan ang penalties. Tip number 2, gumamit ng cash stuffing method. Pag naubos na ang cash, tigil na sa gastos. Tip number 3, automate your savings para di mo na iniisip. Tip number 4, gamitin ang sinking fund method para sa mga travel plans or any other future expenses or financial goals para hindi ka nagkakautang. Napaghahandaan mo ito ahead of time. Tip number 5, cut unnecessary spending. So yung mga unused subscriptions natin or yung mga Netflix subscriptions natin na tayo lang ang nagbabayad, baka pwedeng makishare ka na lang sa ibang kapamilya o kakilala para mabawasan ng kaunti ang inyong expenses. At kung mahilig kayo sa mga takeout food or online deliveries, baka pwede nyo ring i-consider na magluto na lang sa bahay. Okay lang naman mag-takeout, okay lang naman mag-order, pero huwag parate. Tip number 6, meal planning plus groceries in bulk para hindi kayo pabalik-balik, para mas malaki ang savings. And don't forget to bring your grocery list bago pumunta ng groceries or sa palengke para hindi tayo napapagastos at napapabili ng mga bagay na wala naman sa plano natin. Another tip, try a no-spend challenge once a month. Kung kaya ha, I'm not saying na huwag kayong gagastos, as in hindi kayo magbabayad ng bills or yung mga expenses nyo. Kung meron kayong mga luho or wants na pwedeng ipagpaliban nyo muna for this month para makatipid, pwede nyong gawin yan. Pero wag naman sana na mako-compromise ang inyong physical health or mental health dahil lang sa nag-no-spend challenge kayo. Syempre, you should still know your priorities, your limitations, and you know better than anyone else. So alamin mo kung ano yung talagang nararapat sa'yo at sundin mo yung budget that really works for you. Ayan, di ba napagkasya natin ang budget ni Ana gamit ang best budgeting system. At sana nakatulong din yung iba ko pang tips. Kung gusto mong subukan ito, may free budget template akong pwedeng i-download nasa description box at sa comment section. At kung gusto niyo namang gamitin ang aking premium budget templates kasama na ang spreadsheet, printable templates plus ebook, just check out the link in the description box as well. Pero ito ang tanong, ikaw ba, ano ang biggest challenge mo pagdating sa pagbabudget ng pera? Comment down below para matulungan kita sa next video. Once again, this is Janice. Thank you for watching and happy budgeting!